Sa episode 1 and 2 ng ating Bataan Loop ay napuntahan na nga natin yung dalawa sa pinakasikat na pasyalan sa Bataan, ang Tala View Deck at ang Mount Samat National Shrine. Sa pangatlong episode naman ng ating Bataan Loop ay pupuntahan naman natin yung may magandang overlooking spot sa Mariveles, Bataan, ang Mariveles View Park. Kaya naman samahan nyo ako ikutin ang buong Bataan. Let's go! Next destination na tayo. So yung next destination natin ay 1 oras mula dito. Ay grabe, tumutunog na naman yung ano ko. Pagpalusong talaga. Hindi ko lang sumasabit yung ano ko, bago kasi yung gulong ko eh. Matarik siya oh. So all goods na, recording na lahat. Next destination ay 1 hour. Bandang Mariveles na yung next destination natin. 46 kilometers. 1 oras yung estimated time natin. So alas 2 nandun na tayo. Time check alauna. 1:08 PM. October 25 2028 2025. Nilalakad na lang nila. Inahon na lang na naglalakad to. Yung gulong ko yata yung tumutunog na ano eh. Pag nagpepreno ko eh. Sumasabit yata sa tapalodo ko. Sobrang lapad siguro. So nasa Mount Samat Road pa rin tayo. Next destination natin ay ano ba? Ano bang next destination natin? Mariveles View Park. Ayan, Mariveles View Park something. Basta maganda yung ano natin. Yung next destination natin, maganda din. Hindi siya ganun kataas. Pero maganda yung overlooking niya. Ayan. Mariveles View Park yata kung hindi ako nagkakamali. Woohoo! Sarap! So alauna pa lang, alas 2. Estimated ko siguro after ng mga ilang mga alas 5 siguro maghanap na ako ng pwede kong pagtambayan for today. Kasi ayoko maghanap ng gabi na eh. Mahirap na maghanap ng gabi na pwede nating pag-anuhan. Siguro yung pinakahuling spot na pupuntahan natin, dun tayo hahanap ng spot na pwede nating pag-campingan. Pero chill ride pa rin naman tayo. So yung first half ng loop na gagawin natin ay kukunin natin ngayon. Itong part ng Mariveles. Tapos yung second part naman, yung paikot na or day 2, paikot na ng ng Olongapo. Nakakaano na yata tayo, ilang kilometers na ba to? Mula sa sinumulan natin, 60 plus. Pangalawa pa lang to. So yung susunod ay bandang Mariveles na. Mariveles View Park or Viewpoint. Mariveles Viewpoint pala. Yung next. Siguro naman kaya din ahunin to ng Mio. Wag lang may angkas na mabigat. Kahit yung mga maliliit na sisi, mga 110, kaya tong akyatin. Wag lang magkakaroon ng angkas.
Ito nga 125 kinaya eh. Medyo maano siya pero kinaya naman niya. So far maganda naman yung biyahe natin. At nakikisama yung panahon. Thank you Lord. Yung panahon ay umaayon sa atin. At hindi naman nagbabadya ang ulan. Naniniwala ako na pagbibigan tayo ngayon, na wala tayong magiging problema sa ulan dito. At ibibigay sa atin to ng Panginoon. Itong ano natin, itong buong araw na maikot natin to. Woohoo! Third destination na tayo for today's video. Hindi ko na alam kung third episode na rin to. Basta tatansyahin ko kung ilang minuto per episode. Kasi itong dalawa, possible magkahiwalay. First and second episode. Siguro first episode yung ano, yung Tala View Deck. Yun ang first episode I think. Tapos second episode itong Mount Samat kasi magkakalayo sila eh. Tapos third episode naman itong Mariveles View Deck, yung papunta doon. Tapos fourth magkakasunod na eh, magkakatabi na kasi yung pupuntahan natin doon, yung Panaypoy, magkakalapit na yun eh. Yung Five Fingers magkakalapit na yun eh. So puro palusong na tayo dito. Okay, may gas pa rin naman tayo. 3 bars pa tayo. Babalikan natin yung ano, yung dinaanan natin kanina. Babalik tayo ng main road. Papuntang Mariveles. Mariveles, Bataan. Ay, maganda pa panahon, nakikisama pa siya. Sana magtuloy-tuloy buong araw para maganda maging tulog natin kung makakapag-camp tayo. Para paikot. Paikot na. Haba din pala, no? Ang pababa. Okay na rin na ano, na inuna natin tong dalawang bundok. Kasi mahaba talaga siya eh, paahon eh. Ito kasi mga next ano na natin, mga next na pupuntahan. Along the way na siya. Most ay along the way na. So estimated hanggang dun sa pinin ko ngayon, meron pa akong 6 na spot eh. 6 pa eh. So estimated 3 oras. Base sa Google Maps 3 oras yung estimated. 3 oras pa. So meaning mga alas 4 ako matatapos kung dire-diretsong biyahe. Siguro maximum na 5 to 5:30 for today yung makukota natin for today na mga pasyalan. Siguro kota ko na yung ano,
Anim, hindi, bali 8 pala to eh. Hindi ko na alam kung yung ibang location eh, kung makapupuntahan talaga natin. Kanan tayo dito, balik tayo. Yung last episode kasi kumalawa tayo eh. Pwede naman pag ganun, paikot namin naman yan, pero malayo eh. Hindi dyan yung ano ko eh. Hindi dyan yung bala kong puntahan ngayon eh. Hindi pa dyan. For tomorrow yan eh. Okay, nasa mini road na ulit tayo. Papunta tayo sa highway ng Bataan. At ang weather, okay, maulap, walang magbabadya. Thank you Lord. Sana magtuloy-tuloy ang maulap na panahon. Para wala tayong maging problema. At maging smooth yung day 1 natin. Liko, liko. 52 minutes yung magiging biyahe natin doon. Gusto niyo yung uncut version ha? Ito, uncut version mga kaibigan. Lawak din ang kalsada nila dito. Malawak din. Tsaka hindi crowded. Compare mo talaga sa Maynila. Sarap. Teka lang, tama ba? Pinapaano ko dun ah. Pinapakaano na ako. Okay, dito na tayo pinapakanan. Ay, dun ako pinapadaan. May daan dun. May daan dun. Sige, may daan dun. Liko tayo dun. May daan dun eh. Papunta ka na rin. Mas malayo kasi pag dito, babalik pa ako. Papuntang Bataan Local General Distrito ng Bataan, Barangay Orion. May daan daw dito. At sana hindi budol to. Kasama to sa adventure eh. Adventure. A taste of adventure. Kasi kung babalik ako dun sa dinaanan ko kanina, mas malayo eh. Pero dito, parang meron daw eh. Uy, tama ba to? Meron talaga dito? Adventure to ah. A taste of adventure.
Ah, meron nga. Mas malapit nga dito. Wala akong pambomba, hindi naman bumobomba to eh. Hindi naman pambomba to eh. Walang ingay ito. Ah, oo, dun nga. Mas malapit nga dito. Papuntang highway. Kaysa doon sa kabila. Kasi lalayo pa ako eh. Kasi tignan nyo yung mapa, oh, layo, oh. Doon pa ako sa kabila. Ayan, oh. Ito yun, oh. Pag ganun. Tapos gaganon. Dito na nga lang. Mas okay nga dito. Dito nga. Pala yan. Ito, main road na to eh. Diyan tayo. Hoy, ganda ng panahon. Hoy, daming ibon. Madaming ibon. Doon tayo nang galing, oh. Imagine, doon pa tayo galing sa kabila. Kabilang bundok. Tapos itong bundok naman ang inakyat natin. Whee! Ito na, main road na. Mas mabilis nga. Mas mabilis nga dito. So, dire-diretso na to, na naman. "44 minutes." So, makikita nyo naman ang kalsada ng ano. Makikita nyo ulit ang kalsada ng ang main road ng Bataan. Itong Bataan Provincial Highway. Bataan Provincial Highway. Malaki talaga tong Bataan. Kung iniisip nyong maliit lang to, malaki po ang Bataan. Paikot. Kaya ang gagawin natin, literal na loop. Whee! Lawak talaga ng kalsada dito. Hindi pa ako na traffic ah. Tingnan natin sa bandang Maribeles kung anong sitwasyon. So sana magdire-diretso tong magandang panahon para ano, matapos natin to itong day 1 natin ng ano. Kasi kung hindi ko tatapusin ng day 1 to, aabutin tayo ng dilim sa daan. Kaya bala ko, bukas na ako uuwi at susulitin ko yung magandang ano dito. May nakita kasi ako magandang spot dito, yung huling-huling ruta natin dito. For day 1 for today, na nakapin sa akin ngayon sa Google Maps. Maganda yung location na yon, maganda yung ambience, maganda yung view. And tingin ko makakapag-camp tayo doon.
And sana lang may makasama akong magka-camp din doon ngayong araw. Pero may, ano kasi ngayon eh, weekdays kasi ngayon eh. So malabo siguro. Okay lang kung solo. Pero bahala na. Yung Panoy-Poy, isa rin yan sa pupuntahan natin. Makikita natin mamaya yung Panoy-Poy. Pero alam ko, iiwan yung motor doon sa baba, tapos mga 3 minutong lakarin. Pero hindi naman yata ganun katarik tulad ng inakit natin. Nag-ano to. Puta, may taraan kong motor oh. Tumataraan ko sa motor. Delikado yan, men. Sabagay, nasa highway naman. Pero delikado yan pag nagbagal yung motor. Masyado silang malapit. Parang isang dangkal lang, 2. Tumataraan ko sa motor yung mga siklista. Bagay, uso naman yan. Uy, ay, magkahalo simentado, tapos ano to okay, 2 bars na ang nabawa sa atin. Malakas din talaga kumain ng gas yung paahon. Ganito chill lang, okay lang eh oh. Ganito pa ng kalsada, tamang chill lang. Pero kapag kapag paahon, doon nakakain talaga eh. Doon nakakain ng gas. Kita nyo naman highway ng Bataan. Wow. Kung sa Manila to tapos gantong oras, 2:00, nako, malamang traffic dito. Feeling ko nasa ko, alam mo yung Commonwealth, ganun kalawak yung Commonwealth. Feeling ko ganun din to. Ang kaibahan lang, mas crowded doon, dito mas maluwang. Tsaka mas konti yung community dito, konti yung business kaliwat kanan. Yung mga nagbebenta ng kung ano-ano. Dito, para feeling ko nasa Commonwealth lang ako eh oh. Nagka 2 lanes. 2 lanes sa kabila, dito 3. So priority na lane yung, kaya naging 3 siguro tayo papuntang Maribeles. Woohoo! Sarap, dire-diretso lang. Wag lang sana magkakaroon ng aberya. Promise. Please Lord. Wag naman. At salamat sa gabay. Dahil smooth pa rin yung takbo natin, tsaka yung biyahe natin. And yung panahon, hiniling ko talaga to ngayong araw, tsaka sana bukas din, na wag sanang sumama yung panahon. Ayan, tamang makulimlim lang tayo, walang ulanan, para everybody happy. Kasi halos araw-araw umuulan sa Cavite. Hanep na yan. Inaraw-araw na yung ulan dun eh. Lawak talaga dito oh. Pero may speed limit dito. PUV 70, motorcycle 60 lang pala. Private vehicle 80. So 60 lang pala dito. Naku, yari tayo. Nag 70 tayo kanina, baka na-NCAP na tayo. Overspeeding tayo dito. 60 lang, ang 60 kasi ito 60, yan ang 60. Ayan oh, ito lang ang 60. Ganito lang. Yung PUJ, yung mga jeep yata ay 70. Yung mga private vehicle, yung mga ganito 80. Yun ang speed limit pala dito.
Hindi ka pala pwedeng mag-80 na nakamotor dito or 70. May NCAP dito eh. Pero mapapasa kaya nila yung speed limit, yung speed mo? No? Mapapasa kaya ng AI yun? Hindi naman siguro. Uy, nakakami ng lubak dito ah. Oo, nagkakami ng lubak sa gitna. Kakaba ng lubak. Iba yung feeling ko dito. Talagang sarap. Sarap mag-ride dito. Oh, napapa 70 tuloy ako eh. Napapa 70 tuloy tayo eh. Di mo malaman kung nasan yung camera ng NCAP dito eh. Nagulat ako dito, sa bukana pa lang ng Bataan, NCAP. May nakalagay. No contact apprehension in effect. Naka-buffs pala tong Bataan eh. Naka-buffs ng NCAP. Smooth lang oh. 37 minutes. 26 kilometers. Oh, halos nakakalahati na natin. Diretso lang eh. Kung sa Manila to, nako, just me. Abutin siguro ko ng gabi. Hanggang dun sa huling ano ko dito. Yung stopover. Yung sa nakapin sa Google Maps ko. Ito parang bayan ng ano. May ginagawang kalsada. Ano yan? Ano na pala to? Limay. Itong kaliwa, bayan ng Limay. Itong kaliwa, Limay, Bataan. Kaya pa kalayo yung ano natin. Okay, abot naman. So yung kaliwa na yun, papuntang Limay, Bataan. Woohoo! Sarap! Smooth sailing lang tayo dito. Magkahalo talaga, aspalto, semento. Pero napansin ko dito, most ng kalsada nila bagong gawa yung ano, parang bagong aspalto lang. Naamoy ko pa eh oh. Parang kaka-aspalto lang nung ngayong ano, ayan oh. May mga tira pa oh. Siguro alam nila na ano, na-detect nila na pupunta si Soviet dito. Sabi siguro nila, si Soviet pupunta ng ano, na-detect natin ah. Alien radar. Si Soviet pupunta ng ano,
ng Bataan. Ipaano natin yan? Ipa-asfalto yung mga pangat na kalsada. Dadaan ng mahal na Haring Elliot. Mahal na prinsipe na Elliot pala. Ito yung part na hindi ko pa narating. Medyo malayo. Hanggang ano lang ako, hanggang Balanga lang eh. Tsaka sa Mount Samat eh. Pero ito na yung medyo mas malayong part na narating ko ng Bataan. Pero iikutin natin to. Dito feeling ko nasa Batangas ako. Ganito yung mga lupa sa Batangas eh. Parang Lemery Fields. Itong part na to, Lemery, Batangas. Feeling ko lang pag nakakita ako ng mga ganyang lupa sa kalsada o highway, parang nasa Lemery. Ayan, yung pulang lupa na yan. Tapos may mga ginagawa sa kalsada. Ay, hindi pala Laurel yata. Laurel. Sorry. Lemery sa kabila pa pala yun. Parang Laurel kung hindi ako nagkakamali. Oo, Laurel. Ganun yung fields dun eh. Mamaya magme-merienda naman ako. Hindi talaga ako gutumin. Sabi ko nga sa inyo, kung napanood nyo yung mga last vlog ko na nakwento ko, na halos hindi ako kumakain pag nag-rides ako. Mamaya mag-ano lang ako, di ako magkakanin, mag-light meal lang ako. Kasi pag bumiyahe ako ng malayo, ayoko magkanin, mabigat masyado. Tsaka hindi naman kasi camping talaga yung pinunta ko dito. May dala akong tent, camping chair, lutuan, kape, tinapay, tulugan. Pero hindi na ako nagdala ng camping table. Kasi mas mabigat 'yun eh. Mas malaki kasi 'yun eh. Camping chair ko pa nga lang, hindi pa ako nakabili ng mas mura, ng mas maliit. Kumaga ang priority ko makaikot eh. Kaya nag-light lang ako eh. Dala kong damit dito, halos lang eh, isang pares lang. Kung sakaling may maliguan, may okay. Kung wala, di okay din. Isang pares ng brief short tsaka damit ang dala ko dito. Kasi lang naman tayo eh. Uwi din kinabukasan eh. Ayoko kasing diretsohin na isang vlog na magmamadali ako eh. Mapapaano ko eh. Kaya mas maganda day 1 and day 2 para masulit ko yung pag-ikot dito tsaka yung pabalik. Kumbaga para sulit yung punta. Kasi pupunta ka naman ng Bataan, bakit di mo pa sulitin, di ba? Dapat nga mas maaga ako makakarating dito. Dapat pala umalis ako sa bahay mga 3:00. Kaya sigurong ikutin yun. Kung nakarating ako dito ng mga mga bandang 6:00, may ikot ko ng maayos. Kaso nga lang sarado pa yung ibang dito. Alam ko yung Mount Samat nagbubukas ng 8:00 eh. So pag gagawin nyo tong loop na to, agahan nyo. At kung same tayo ng mga pupuntahan, agahan nyo. Tsaka gawin yung 2 days. Wala pa akong drone yan ha. Kung nag-drone pa ako, mas malaki yung kakaining oras. Kaya okay na rin na wala akong drone.
Wala naman tayong pera eh. Meron akong drone dati, binibenta ko. Matagal kong di nagagamit eh. Hindi pa kasi ako nag-motovlog nun eh. Lumang talaga ng kalsada dito. Ito na yung paikot. Pamaribeles na to. 28 minutes. 19 kilometers na lang. Para sa next ano natin. Ano lang yun? Yung Maribeles viewpoint. Main road lang siya, tapos sisilipin mo yun doon. Parang karagatan. Hindi ko alam kung tanaw mo yung Cavite doon eh. Ayaw pa kasi nila gawin yung Cavite to ano eh, na bridge eh, or tulay eh. Cavite to Bataan. Eh di sana mas madali ako makakapunta at makakauwi ng Bataan, di ba? At mas madali nang pumunta ng Zambales kung may ganun. Kasi imagine kung magagaling ka ng Cavite, pupunta ka ng Zambales, tapos nakamotor ka, hindi ka naka 400cc. Dadaan naman yung pinakamatraffic na part eh. Yung Maynila at saka Bulacan eh. Yung hindi ka mag-expressway malala eh. Kung hindi ka nakakotse, pupunta ka ng Zambales, malalaspag ka eh. Pero kung may bridge na siguro, or nagawa na yung ano, Bataan to Cavite bridge, wala tayong magiging problema. Malamang every week nagagala ako dito. Yun lang talaga eh. Isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi ako napunta ng Maynila. Yung traffic talaga doon. Mula nga nung nagka-NCAP nung May, hindi na ako pumunta ng Manila. Lahat ng content ko more on south na. Pansin nyo? More on Batangas na. Kasi naasil ako sa sa traffic na Maynila. Siguro kung may bahay lang ako sa sa bandang Pampanga, Pangasinan, wala magiging problema. Maiikot ko yung doon banda. Yung bandang norte, bandang Baguio, baka ako ng bahay sa Baguio. Nako, GG sa akin yung mga ano na yan. Yung mga pasyalan dyan, Cordillera, GG yan. Lahat yan maiikutan ko. Pinaka-hate ko talaga bumiyahe sa Maynila. Kahit anong oras. Siguro magandang biyahe lang dyan, linggo. Tapos na-traffic ka pa rin ng linggo, no? Matindi. Kahit linggo na-traffic. Luwang talaga dito. Wala akong masabi sa daan na to. Bilis lang ng biyahe natin, no? 24 minutes, nandun na tayo. Sarap. Magka-budget lang talaga ako. Yung norte na yan, yari sa akin yan. North Loop naman, North Loop. Doon mas madaming mapupuntahan sa North Loop. Literal. Mga beach. Mga beach view.
Tapos bundok. Magka-budget lang talaga ako. Makabili ng drone. Siguro secondary camera, backup. Tapos pocket money. No problem. Magka-camp lang ako sa mga beach kapag para makatipid. Kung no choice, tsaka ako aabkila ng mga transient. Siguro lowest ko siguro dapat estimate mga 10k. Kung 1 week mahigit, siguro mababa na 10k. Matipid pa siguro yon. Pero pinaka safe siguro na magagawa ko talaga lahat ng ko, siguro pocket money na lagpas mga 20 to 30k. Para nag-abroad ka lang Para nag-abroad lang si Sobiit Hindi, lagpas na yun, pang mahigit 1 linggo na yun, pang 2 weeks na yun o 3 weeks na budget. Kasi yun lang naman makakapigil sa'yo dun yung budget tsaka yung mga tutuluyan mo Kasi may mga transient sa norte na medyo mahal talaga. Swerte ka na makakuha ka ng mga mga 1k per night. Depende, alam ko sa Cordillera may mga 500, depende. Okay yun. Pero may mga overprice kasi. Lalo pag wala ka ng no choice. Singiling ka ng mga 2k, sheesh. Gabihin ka. No? Mga 30k siguro, kampante na ako nun. Kampante na ako makakaikot nun. Makakain ko na yung mga gusto kong kainin. Kasi siyempre may part dyan na magtitipid ka Kumbaga wala ka nang iisiping na budget para sa kakainin mo. Kasi nga kumbaga meron kang unlimited budget, although 30k o 20k hindi siya unlimited, pero para sa akin malaki na yun. Kasi sa transient pa lang, kung mahigit 1 linggo ka mag-iikot ng norte, mahal. Kung may mga campsite, okay lang. Pinakamahal na campsite siguro na napuntahan ko, 500 each per night. Kung may mga campsite na below doon, okay na yun. Tapos makakaligo ka pa. Para kinabukasan, refresh ka. Kumbaga panibagong laban ng buhay. Nangalang. Panibagong laban ng buhay na naman Woohoo! Smooth sailing lang tayo. Legit. Parang wala akong nadaan ng mga stoplight. Tataka na ako kung uso ba stoplight dito Parang sa bukaan na lang ng ng Bataan. Parang dito wala Hindi uso stoplight, men. Ilan yung daan dito Grabe na Itechiwa. Grabe na Itechiwa. Makulimlim
Uy, 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 wait lang. Ingat tayo dito, kinalaykay ito. Parang umapahon to Ilang na lang tayo doon. Okay, malapit na. 10 kilometers, 16 minutes. Nandun na tayo sa next destination natin. Para nating sinesurvey yung Bataan. Binibidyohan natin ang yung buong kalsada. Dapat pala mag-apply na ako kay Google Kay Google yung street view. Sa hilig kong gumala Ako na bahala. Lagyan mo ako dito ng Google camera. Ikutin natin yung bawat kalsada. Sarap siguro yun, trabaho mo ang work mo kay Google. Tapos iaano mo yung camera, Google camera sa likod mo. Iikot ka lang. Ikot-ikot ka lang sa Tapos motor lang gamit mo. Tapos meron kang allowance na unlimited gas. Uy, yes sir. Allowance mo 50k per month. Iikutin mo lang yung mga kalsada sa Pilipinas. Unahin mo sa norte. Di ba? Goods na ako dun. Kung hilig mo talaga gumala, wala ka nang reklamo dun. 50k allowance. Allowance pa lang yun Sabihin natin 50k na yung buong sahod mo kay Google. Di malaki na yun. Diba? Next time naman? Pupuntahan natin yung Bicol. Bicol! Cavite to Bicol, uncut version. Ano kayang pakahantungan natin dun? Cavite to Bicol, the uncut version. Papakita ko sa inyo yung lubak hanggang Bicol, hanggang Mayon. Ilang oras kaya yun? The uncut version of Cavite to Bicol. Siguro pag natripan ko pag gumanda yung panahon, kasi lagi nasa Bicol yung lagi nasa Bicol na side yung bagyo Pangit naman kung mabiyahe tayo ng bumabagyo, di ba? So next time, kailangan din natin ng budget doon, kasi bala ko din maggala doon At least mga 3 days siguro, 3 days na gala doon. At kailangan ko rin doon ng malakasang SD card. Yung bundok imagine iikutin pa natin yan Yung bundok sa kanan natin, iikutin pa natin yan men. Uy! Puro truck! Oh my God! Oh my God! Ito na, nag-a-adjust na isa. Kumakaliwa sila. Ay, kakanan. Malapit na ba?
12 minutes. Ayan na, malapit na po tayo mga kaibigan. 12 minutes. Ito, ina-asfalto nila. Piso niya, no? Tsaka asfalto. Naano sa ilong yung ano, amoy. Parang masama sa kalusugan yung amoy ng asfalto pag ikaw naglalagay niyan eh. Anong bus to? Balanga. Papuntang Balanga yung bus dito. Uy, may regular na bus pa pala dito. Sa Cavite wala na eh. Di na uso regular bus sa Cavite. Dati ang dami niyan eh. Pero ngayon wala na. Wala na regular bus sa Cavite. Puro aircon na. May tumatalon kasi dyan eh. Mga na-aksidente kaya siguro tinanggal na yung regular na bus. Pero ganyan yung dati kung gustong sinasakyan yung mga regular na bus lang. Para kapag may umutot eh hindi ka apektado. Ito na tayo. Eto na tayo. Slow down, school zone. Whee! Sakto lang siguro yung magiging buong biyahe natin. Kung smooth ano lang tayo, smooth sailing lang. E-bike ko. Oh, ba't siniswing-swing mo? Fab. Okay. So kaliwa tayo. Kaliwa tayo. May diretso pero hindi din yung pupuntahan natin eh. Sa kaliwa eh. Kaliwang side tayo dadaan. Dito. Dito yung ano eh, yung viewpoint ng Mariveles eh. Ito. Viewpoint Mariveles, EPSA bypass. May EPSA pala dito. Uy, kita ko na yung dagat dito ah. Ano to? Anong mga plano? Uy, dagat nga! Dagat nga! Ah, dagat! Dagat na nga! Woohoo! Parang ang lalaking ano. Lighthouse. Ayun o. Dagat nga! Dagat ng Mariveles. Ay! Yes sir! Nakakita ng dagat eh. Parang bata eh. Dagat! Woohoo! Woohoo! Palusong pala to. Baka ma-enjoy natin. Ayun o, parang ano siya, ulap. Dagat na pala yun. Ay, may isla o. Woohoo! Delikado pala dito. May na-aksidente na dito. Uy, ano, mukhang dumiretso dun eh. Puntahan natin yung dagat ng Mariveles. Pero ano lang siguro, sa viewpoint lang tayo. Siguro tanaw yan.
Dagat ng Maribeles. 6 minutes, 2.9 kilometers. Whee! Saya! Kinikilig na naman si Zobit. Alam nyo na, sa ganito lang tayo kinikilig eh. Sa mga magagandang spot. Whee! No overtake, accident prone area. Mukhang maraming na aksidente dito. Dahil biglang liko ah. Oh! Oh, 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 dagat! Ay, kita ko na yung dagat. Woohoo! Ganda ng kalsada dito, tapos pababa oh. Reduce speed. Ayan na, may kasalubong na truck. May nakapark pa sa kabila. Dahan-dahan lang tayo, baka maging kwento tayo. Ay, lubak! Biglang liko oh. Ito biglang yung L. Literal na L to eh oh. Ayan oh. Pababa. Grabe. Kabado 20 siguro yung mga nasa unahan ng truck dito. Ayan oh. Tarik oh. Mataas. Matarik pa dun. May hindi tayo abot dun. Matarik pala dito eh. Ano to? God be the glory. Baseco. Baseco country. Oh. Slow down. Accident prone area. Slow down. Kwento prone area. Alright. Maganda pa panahon. Thank you. Paliko. Ayos yung kalsada dito eh. Magkahalo tarik eh. Magkahalon tarik tsaka lusong eh. Nakikita ko na. Eto na. Ayan na. Eto yung nakikita ko dati. Nakikita ko lang to sa mga vlog ng iba eh. Ayun oh. Wow. Ganda. Puntahan natin yung viewpoint niyan. Malayo na tayo sa sa Cavite. Puntahan natin yung viewpoint. Ito na, malapit na tayo sa viewpoint. This is it. Wow! Ito na. Nakikita ko lang to eh. Ayan oh. Kaliwa. Ito na nga yun. Maribeles viewpoint. O, diba? Okay. O, pahinga muna. At mag-ayos lang ako. Ito
Ito na yung Maribeles viewpoint. So silipin natin, hindi na ako nagtatanggal ng helmet. O, hindi na ako nagtatanggal ng helmet kasi ito lang eh, oh. Wow! Woo! Grabe, solid dito. Ganda. Mamaya sa taas tayo. Akit tayo sa taas dyan. Pero ito nakikita mo dito. Grabe, ganda dito. Yun, oh. Ganda ng view. Wow, akit tayo sa taas. Akit tayo. Woohoo! Ito makikita nyo dito. Grabe, ang ganda. Solid yung view. Maribeles viewpoint. Yan, kitang-kita mo yung ano dito, kabundukan. So ito yung third spot natin. Grabe, solid. Wow. So yung ikot natin, pa ganun pa tayo. Ganda, oh. Solid spot. Ito yung third spot natin, o baka part 3 to. Next spot dito medyo malapit lang. So ayan po yung viewpoint dito sa may Maribeles. Ganda. Taas pa natin. Grabe, ganda. Nakaka-relax yung makikita mo dito. Solid, ang ganda. Parang pantalan. Ayan, pantalan pala to. Kasi to, di ko lang kung may tao dun sa bundok, sa pinakataas niyan. Tapos bundok. Hindi na ako nag-drone kasi wala naman ako nun eh. Ayan. Pero solid. Solid yung view dito. Grabe, ang ganda. Huwag nyo kalimutan pumunta dito pag nag Bataan Loop din kayo or mapadpad kayo dito sa Rigan ng Maribeles. Ganda naman na dito. Yung beach. Hindi natin kayo puntahan. Kakasin natin yung pinakataas. Dito na tayo eh.